Oops, wag muna scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa bakery, Focus in One. May Focus in One ba ang bakery? O ano mas kumikita? Yung bakery na maraming tinda o yung pandesal lang, yung tinda nila araw-araw? Ito, panoorin mo mga kanegosyo, sigurado marami kang matututunan. At tapusin mo tong video na to. Lalo na kung nagsisimula ka palang magnegosyo, lalong kailangan mong tapusin tong video na to. Kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula ako magnegosyo. Advantage mo na to. At kung nagninegosyo ka naman na, siguro ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management mga kanegosyo. At pang-anim akong sari-sari store. Kumbaga may existing ng 5 na nakapalibot doon sa labas ng TIP sa school ko. At pang-anim ako. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto, hindi ako pwede sa karinderya. Sari-sari store kasi pambansang negosyo. Pero kumita naman ako mga kanegosyo. Pero ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula ako magnegosyo. Hindi ko alam na wala palang Focus in One yung sari-sari store na naitayo ko. Laging sinasabi ng iba, pag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store daw. Mali, never na magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Dahil magkaiba sila ng business model. Ang sari-sari store, binili mo muna lahat ng produkto mo sa tindahan mo at kikita ka lang kapag naibenta mo na. Ang grocery store, magbabagsak muna si supplier. Halimbawa, supplier ng chicheria. Doon sa grocery mo. At pag may bumili na nung produkto na yon, babayaran mo pa kay supplier within 3 to 4 months, 90 to 120 days. Cash flow gaming po ang grocery store mga kanegosyo. Kaya magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store. At balik naman tayo kay bakery mga kanegosyo. Walang Focus in One si bakery mga kanegosyo. Dahil sa sobrang daming tinda niya, pati mga inventory niya, magulo. Kumpara, kapag yung bakery, pandesal lang yung tinda. Yes mga kanegosyo. Pandesal lang, wala nang iba. Walang Monay, walang Tasty, wala lahat. Pandesal lang. Araw-araw pandesal lang. Yun mga kanegosyo, mas kumikita pa yon. At pwede mo pang applyan at i-scale up sa level 2. Pwede mo pang applyan ng franchising business model. Yung pandesal lang yung tinda. Kasi naka-focus in one ka lang. At ang advantage pa nito mga kanegosyo, yung marketing mo hindi sabog. Alam ng mga kumbaga, ang marketing mo hindi sabog. Alam din ng mga tao na yung mga tao hindi maguguluhan. Kumbaga, nakapokus ka lang sa isa eh. Pag naghanap sila ng pandesal, ikaw agad yung maiisip nila. Pangalawang advantage mo kapag isa lang yung binibenta mo tulad ng pandesal, yung inventory mo, mamomonitor mo ng maayos. Pangatlo, yung cash flow mo, mas mamomonitor mo rin ng maayos yung pagpasok tsaka paglabas ng pera. Dahil nakapokus ka lang sa pandesal eh. Pang-apat, mamimaintain mo pa yung sarap ng pandesal na ginagawa mo. Kasi imposibleng hindi mo ma-perfect yung lasa niyan. Araw-araw mo ba namang lutuin yan? At mapiperfect mo rin yung panlasa niyan para sa mga customer mo, mga kanegosyo. Ayun yung mga advantage ng nakapokus ka lang sa isa. Kumpara sa napakadami mong tinapay na benta,
Minsan yung mga customer, pampagulo din yan eh. Minsan may mga customer may maghahanap ng, wala ba kayong ensaymada? Wala ba kayong Spanish bread? Wala ba kayong monay? Wag mong susundin yung customer, kasi kapag nalugi ka, hindi naman yung customer mo yung mawawalan ng pera, ikaw eh. Pag sinabing focus in one lang, isa lang mula simula, hanggang i-scale up mo yan sa franchising or distribution model. Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, mga kanegosyo, start sa focus in one. Lalo na kapag nagsisimula ka magnegosyo, yung resource money mo, kumbaga yung puhunan mo, mga kanegosyo, limited lang naman yan eh. Hindi naman unlimited yan eh. So advantage mo na kung nakapokus ka lang sa isa kapag nagsisimula ka magnegosyo. At kung nagninegosyo ka naman na, ito siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ang dami mong benta, pati inventory mo magulo, pati marketing mo magulo. Hindi ma-identify ng customer mo kung saan ka ba talaga magaling or ano ba talaga yung pinupush mong product. At kung umabot ka sa dulo na video na to, mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, heart mo na rin tong video ko, comment ka rin kapag may mga tanong ka. Kung dumadaan tayo sa pagsubok bilang mga negosyante, struggle, wag natin kalimutan mag-pray, mga kanegosyo, kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.